Ano? Magtatrabaho yan dito kasama namin? Madam naman! Baka maging pabigat pa yan dito. Saka kaya ba niya ng mga gawain panlalaki? Makakapagbuhat ba yan? Aba, sino bang boss sa atin? Hindi ba ako? Kaya ako ang masusunod. Isa pa, kawawa ang pamilya ng batang yan. Saka, kailangan ko po ng trabaho para sa mga maliliit kong kapatid na nag-aaral pa. Kakamatay lang po kasi ni Lolo kaya ako na lang ang makakatuwang ng nanay ko. Nakiusap po ako kay Madam Salvi na kung pwede ay mag-apply ako sa kangkungan niya. Hindi po kasi ako tinatanggap sa ibang trabaho. Ito na lang po talaga ang huling tsansa ko. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako magiging pabigat sa inyo. Pag-aaralan ko po lahat ng trabaho dito. O, kita nyo na? Yang si Ivy, ang nanay niyan manikurista ko, kaya kilala ko ang batang yan. Masipag, saka matulungin sa pamilya. Pagbigyan na natin mga iho, kasi kawawa naman. Baka kapag hindi siya nakapagtrabaho sa kangkungan, baka pulutin siya sa kangkungan. Walang maaasahan niyang batang yan sa nanay niya. Bahala kayo, madam. Basta ba hindi siya makakasagabal sa amin eh. Hoy, babae pa rin yang si Ivy ha. Hindi porkit panlalaki ang trabaho rito, hahayaan nyo na lang. Hanggat maaari, huwag ninyong pagbubuhatin ng sobrang bigat. Alalayan ninyo kung kinakailangan. Ay, si madam talaga. Nagdagdag pa ng... Nang ano? Hoy! Bumalik na kayo sa trabaho! Ikaw naman, Ivy, mag-bundle ka na lang muna ng mga kangkong sa plastic. Atras yan. Kailangan i-deliver sa palengke bago mag-alas 10. Sumunod ka sa mga kasama mo ha, lalo na kay Roderick. Siya ang pinakamatanda rito at pinagtitiwalaan ko sa pangangalaga ng kangkungan kapag wala ako. Sige po. O paano? Mauna na ako ha, may pupuntahan pa kami ng asawa ko. Tumalikod na ang ginang at naglakad palayo. Sinundan pa ito ng tingin ni Ivy dahil hindi ito mapakali. Parang hindi siya komportable na maiwan sa piling ni na Roderick at Jimboy. Naisip niyang hindi magiging maganda ang pakisama sa kanya ng dalawa. Iniwan lang siya ng ginang sa tabi ng mga kangkong na ilalagay niya sa plastic. Medyo malapit lang ang kinaroroonan ng mga lalaki, kaya naririnig niya ang pag-uusap nila tungkol sa kanya. Parang hindi man lang naiisip ng mga ito na naroon lang siya. Hindi ba yung nanay niya ay kirida kaya nilayasan ng asawa? Tapos yung lolo niya na sabungero. Ang bali-balita ay nagnakaw daw ng manok kaya siguro napatay. Marami ring galit dun kasi kahit si Kapitan kinakalaban eh. Tignan mo na pala, napag-initan ng kung sinong tarantado. Hoy! Hindi totoo ang sinasabi ninyo. Hindi magnanakaw ang lolo ko. Huwag nga kayo magbintang ng kung ano-ano. Hindi siya pinatay dahil magnanakaw siya o may galit ang mga tao sa kanya. Mabuting tao ang lolo ko. Hoy, anong ginagawa mo dito? Hindi ba nagbabandel ka doon? Pinag-uusapan ninyo ako eh. Kung ano-anong sinasabi ninyo tungkol sa pamilya ko. Kalalaking tao, mga tsismoso. Hindi naman mga gwapo. Hoy, anong sabi mo? Bang kapal ng mukha mo magsalita ng ganyan ah. Bago ka pa lang dito kaya matuto kang gumalang ha. Kakasabi lang kanina ni madam, hindi ba? Paano ko kayo igagalang? Ako nga, hindi nyo ginagalang. Hindi ba dapat mabait kayo sa mga babae? Aba sino ka ba ha? Anak ka lang naman ng isang kirida at magnanakaw eh. Tigil-tigilan ninyo ang pagsasabi ng kung ano-ano tungkol sa aking ina at lolo. Babae lang ako, pero hindi malambot ang puso ko. Lalaban ako kapag kinakailangan. Hoy, yung binabandel mo nagsipaglaglagan. Di ka marunong magbandel ng tama. Napatingin si Ivy sa mga kangkong na natapos niyang ibandel. Nanlumo siya nang makita ang mga ito na nagsisipaglaglagan sa lupa. Hindi kasi mahigpit ang pagkakatali niya sa plastik kaya madali itong nakalas. Agad siyang lumapit sa mga nahulog na kangkong at nataranta dahil sa dami ng kanyang sisimutin at ibabandel ulit ng panibago. Hoy, paano ba to? Patulong naman. Aba, yabang mo kanina, palpa ka naman pala pagdating sa trabaho. Sabi na kay madam kasi, dapat hindi na tinanggap ang babaeng yan.
Panigurado magiging pabigat lang yan dito. Kaya nga tol eh. Huwag na natin siya tulungan. Hayaan natin siya para magsawa at siya na mismo ang umalis dito. Tama, magandang ideya ang naisip mo. Balik na tayo sa ginagawa natin. Hoy, kayo ang walang pakisama. Nahihirapan na yung tao dito. Hindi nyo man lang tinutulungan. Dapat nga, ginagabayan ninyo ako dito eh. Kasi bago pa lang ako sa trabaho at hindi pa sanay sa mga gawain. Abay, magsanay ka. Kanya-kanya tayo ng gawain dito. Kung hindi mo kayang gawin yung iyo, edi umalis ka. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Ivy dahil sa pakikitungo ng dalawang lalaki. Kung hindi lang dahil sa sitwasyon ng pamilya niya, hindi siya magtatrabaho sa kangkungan na yon. Wala nang ibang tumanggap sa kanya sa trabaho dahil sa kahihiyang nangyari sa kanila. Simula pa nung una, wala talaga siyang maaasahan sa kanyang ina, kaya ang lolo niya ang nakatuwang niya sa lahat ng bagay. Ngunit isang araw, bigla na lang itong natagpuan na patay sa damuhan. Hindi nila alam kung sino ang salarin. Napaka-brutal ng nangyari sa lolo niya, pero pinilit niyang magpakatatag dahil mag-isa na lang siyang kumikilos para sa pamilya niya. Hindi naman sila sinusustentuhan ng tatay niya dahil may iba na itong asawa at mga anak. Mabuti na lang at nagbagandang loob si Madam Salvi dahil tinanggap siya sa kangkungan nito kahit para lang sa mga lalaki ang trabaho rito. Samantala, nagmamadali niyang sinimot ang mga nalaglag na kangkong. Habang abala siya sa kanyang ginagawa, napansin niya ang makalyong kamay na kumuha ng isa sa mga sinisimot niya. Pagtingin niya, bumungad sa kanya ang isang lalaki na sa tansya niya ay nasa edad 60 na dahil medyo ubani na ang buhok nito. Sa palagay niya, isa rin ito sa nagtatrabaho sa kangkungan at mukhang mabait naman ito, hindi kagaya noong dalawang lalaki. Salamat po, Tay, sa pagtulong. Bago ka pa lang dito, ano? Ngayon lang kita nakita eh. Opo, kapapasok ko lang dito. Sa lahat ng trabahador dito sa kangkungan, ikaw lang ang babae. Buti at pinayagan ka ni Madam. Opo kakilala din po kasi namin kaya nakaswerte ako. Hindi ka marunong magtali. Dapat hihigpitan mo mabuti kasi pag hindi maayos ang pagkakatali niyan, maglalaglagan talaga kasi siksikan laman ng isang plastik eh. Gamitan mo ng puwersa. Patunayan mo sa dalawang yun na kahit babae ka, mapapakinabangan ka rito. Opo, salamat po. Mabuti na lang po at dumating kayo. Alam kong magagabayan ninyo ako sa mga gawain dito. Maghapon mo yung gagawin ngayon. Bukas agahan mo ang pasok at tuturuan kita sa ibang gawain. Sige po, aagahan ko po bukas. Pangako yan. Natuwa si Ivy dahil sa wakas, may kasamahan na siya sa trabaho na nakakaunawa sa kanya at hindi siya hinuhusgahan. Nakangiti siya habang inaayos ang mga nalaglag na kangkong sa lupa. Si Ka Lando naman ay tinulungan siya hanggang sa matapos na ang mga ito. Kinabukasan, maagang pumasok ng trabaho si Ivy dahil sa bilin ni Ka Lando. Pagdating doon, nakita niya ang mga nagkukumpulang tao. Hindi lang mga trabahador ng kangkungan ang naroon, pati na rin ang mga residente. Pagkakita sa kanila, may kung anong bumara sa dibdib ni Ivy. Pamilyar kasi sa kanya ang ganoong sitwasyon. Nangyari na ito noong matagpo ang pinatay ang kanyang lolo. Kaya kapag ang mga tao ay nagkakatipon at hindi maganda ang aura ng mukha ng mga ito, paniguradong may hindi magandang nangyari. Hanggang sa narinig niya ang pagbusina ng isang ambulansya at kasunod naman ito ang patrol ng pulis. Mas lalong lumakas ang tibok ng kanyang puso dahil kapag ang mga sasakyang ito ay dumating, kumpirmadong may masamang nagaganap. Nakiusyoso lang siya sa mga tao at pilit na nakipagsiksikan sa karamihan hanggang sa makita niya ang pinagkakaguluhan nila. Napatakip siya sa bibig dahil sa nasaksihan. Patay na tao, wakwak ang dibdib hanggang sikmura at nakatirik ang mata. Pinag-aralan muna ito ng mga pulis bago ilagay sa body bag. Nandoon din si Madam Salvi
At halata sa mukha nito ang tensyon dahil sa mga nangyayari. Nagtanong-tanong siya sa mga tao roon at napag-alaman niyang matagal na raw nangyayari ang ganong insidente. Hindi raw malaman kung sino ang taong gumagawa ng ganong krimen sa lugar nila. Kagaya ng lolo niya, hindi rin maintindihan kung sino ang salarin. Hindi niya lang alam na hindi lang pala sa lolo niya unang beses na nangyari yun. Masyado siyang nag-focus noon sa pagdadalamhati dito at pagdadala ng mabigat na pasanin ng pamilya niya. Napag-alaman din niya na ang mga bangkay na natagpuan ay isa sa mga trabahador sa kangkungan. Hindi pumasok si Kalando ng araw na yun. Nagkaroon ng hinala si Ivy dahil sa narinig niyang pinag-uusapan ni na Roderick at Jimboy. Sigurado ko na ang pumatay sa taong yun ay walang iba kundi si Kalando. Hindi ba yung si Robert ay kaaway na matandang yun dahil lagi siyang pinag-iinitan? Yun din ang sabi nung Ali kanina eh. Kagabi daw, pagkatapos nating umalis, nakita yung dalawa na magkasama. Malamang nagkainitan, di yun, nagkapatayan. Sa tingin ko si Kalando may lahi siyang aswang eh. Alam mo ba na simula nang dumating yung matanda na yan dito sa lugar natin, dumami na ng dumami ang natatagpo ang patay. Hindi lang yan ha. Ang weird ng bahay niya. Ang dami mga kung ano-anong nakasabit. Mga gamit yata ng aswang yun eh. Siguro nga tama ka. Di rin magandang hinala ako sa matandang yan eh. Kaya siguro hindi siya pumasok kasi natatakot siyang magpakita dahil sa ginawa niya. Hoy! Nagchichismisan na naman kayong dalawa dyan sa halip na nagtatrabaho. Wala na nga dito yung tao. Pinag-uusapan nyo pa at pinag-iisipan ng kung ano-ano. Ikaw, bakit ka nandito? Bakit ka nakikialam sa usapan namin? Hindi ba dapat nagtatrabaho ka? Paano ako makakagawa ng maayos dito? Ang ingay-ingay ninyo. Ba, akala mo kung sino ka. Kung di ka lang babae na, bangasan na kita sa mukha eh. Hoy Ivy, may malaking kasalanan kang ginawa dito sa kangkungan natin. Napalingon si Ivy sa likuran nang marinig ang boses ni Madam Salvi na tumatawag sa kanya. Agad siyang humarap sa ginang habang nanginginig ang mga kamay. Naisip niyang makakatikim siya ng sermon mula rito. Ano po yon, madam? Nagreklamo yung may pwesto sa palengkeng pinagdalhan natin. Nalanta raw yung ibang kangkong dahil hindi mo siguro nilagyan ng butas. Tapos yung iba naman natuyo dahil hinayaan mong mainitan ng sikat ng araw. Sa sobrang galit ng may-ari ng gulayan, hindi na sila kukuha ng kangkong sa atin. Pasensya na po, madam. Tinanggap kita dito sa kangkungan ko dahil sa pagpupumilit mo at naaawa ako sa pamilya mo. Pero bakit hindi mo inaayos ang trabaho mo? Hindi na po mauulit, madam. Sorry po talaga. Mamayang gabi, maiiwang ka rito. Maglilinis ka ng buong paligid at dapat bukas walang makikitang kahit kaunting laglag ng dahon mula sa puno. Maliwanag! Sige po, madam. Tatanggapin ko po ang parusa ninyo. Sige na, dyan na kayo. High blood na nga ako dahil sa insidente ng pagpatay kanina. Dinagdagan mo pa, Ivy. Nakakairita! Pagkaalis ni Madam Salvi, nagtawanan sina Roderick at Jimboy dahil sa kapalpakan ni Ivy. Wala namang ibang nagawa ang dalaga kundi ang mapayuko at mahiya. Sinabi pa ng mga ito sa kanya na umalis na lang siya sa kangkungan dahil hindi talaga bagay sa kanya ang trabahong yun. Tahimik na napaiyak si Ivy. Naalala niya ang mga trabaho na pinasukan niya dati. Palagi siyang nasisisante dahil sa bawat trabaho na kanyang ginagawa, lagi na lang siyang may nagagawang isang palpak na bagay. Kinagabihan, naiwan nga siyang mag-isa sa kangkungan dahil kailangan niyang tanggapin ang parusa ni Madam Salvi. Nairita siya nang makita ang maraming nagtambak na basura na ikinalat ni na Roderick at Jimboy para lalo siyang pahirapan. Gayunpaman, sinimulan pa rin niya ang paglilinis at binilisan ng kilos para maaga siyang matapos. Sa sobrang dami ng kanyang nilinis, inabot siya ng 10:00 doon. Nang akmang tatalikod na siya, may narinig siyang yabag na papalapit sa kanya. Luminga siya sa paligid at nagbaka sakaling may parating na tao sa kinaroroonan niya, pero walang mahagip na kahit sino ang kanyang paningin.
Kaya nagsimula na siyang kutuban ng hindi maganda at lumakas ang tibok ng kanyang puso. Maya-maya pa, nakita niya ang isang papalapit na anino sa kanyang kinatatayuan. Pinagmasdan niya itong mabuti at napansin niyang hindi ito anino ng tao kundi ng isang aso. Isang malaking bulas na aso. Hanggang sa sumilay sa kanya ang isang nilalang na pula ang mga mata at may matatalim na pangil. Habang naglalakad ito, ang mga paa nito ay parang hindi sumasayad sa lupa dahil sa sobrang bilis ng hakbang. Sa bawat paglapit nito, maririnig ang isang malalim na paghinga. Ang mga daliri nito ay may mahahabang kuko at ang katawan ay napapalibutan ng itim na balahibo. Sa tanang buhay niya, noon lang siya nakakita ng ganoong klasing nilalang, kaya nabigla siya at agad na natumba mula sa pagkakatayo. Napapikit na lang siya nang makitang lumalapit na sa kanya ang aswang at akmang dadambahin na siya sa lupa. Nang mga oras na yon, iniisip niyang wala na siyang laban kaya napausal na lang siya ng panalangin. Pero bago pa man dumampi ang kamay ng aswang sa kanyang katawan, naramdaman niyang may humila sa kanya at itinakbo siya palayo. Nang tingnan niya ito, walang iba kundi si Kalando. Kumapit siya rito ng mahigpit habang sila ay tumatakbo. Ramdam nilang sinusundan sila ng aswang, kaya naman nang makakita sila ng malaking puno, agad silang tumigil doon para magtago. Sa ganong paraan, maililigaw nila ang aswang. Nang matiyak nilang hindi na ito sumusunod sa kanila, saka palang nakahinga ng maluwag si Ivy. Napaiyak na siya dahil sa sobrang takot na naranasan. Iha, huwag kang umiyak. Marami sila. Baka marinig ka ng isa sa kanila. Sa tanang buhay ko, Kalando, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Anong klase nilalang po ba yun? Ang tawag sa kanila ay sigbin. Isang uri ng aswang na malaking bulas na aso. Kalando, maraming salamat po sa pagliligtas mo sa akin. Walang anuman, Iha. Sa gabi ay talagang pumupunta ako sa kangkungan para mag-usisa sa kanila at magligtas ng mga tao hanggat kaya ko. Manatili pa tayo dito ng kaunting minuto. Saka na tayo umalis kapag sigurado na tayong ligtas na. Opo. Mga ilang sandali pa, muli na naman silang nakarinig ng mga yabag. Sa sobrang pagkataranta at pagkabigla ni Ivy, naapakan niya ang isang tuyong sanga ng puno. Lumikha ito ng ingay na nagpaulinig sa paligid. Kinurot na lang ng dalaga ang kanyang sarili dahil sa hindi niya pag-iingat. Ilang sandali pa, naramdaman nila ang malalim na paghinga ng isang nilalang na tila ba napakalapit lang sa kinaroroonan nila. Tumayo na si Kalando at akmang inihanda ang sarili para sa posibleng pagsalakay ng aswang. Kinuha niya ang buntot pagi na nakasakbat sa kanyang likod at nag-abang. Sumakto naman ang pagkakatayo nito dahil saktong dumating ang aswang. Ang buntot pagi ay inihampas niya sa ulo nito at napahiyaw ito ng malakas. Napaatras ito at dinama ang sakit ng pagkakapalo sa kanya. Sinundan naman ni Kalando ang kanyang galaw habang nakatuon sa bawat kilos ng aswang. Nang akmang kikilos na ito, naging alisto siya at agad na umiwas, lalo na nang ilabas nito ang matatalim na pangil. Muli niyang inihampas ang buntot pagi, ngayon ay tumama naman ito sa dibdib ng nilalang. Ang aswang ay napaungol sa sakit dahil ang buntot pagi ay tila naglalabas ng kuryente na pumapasok sa katawan at nilalapnos ang bawat kalamnan nito. Ngunit ang aswang ay hindi nagpapatinag. Sa isang mabangis na paggalaw, sinugod nito si Kalando. Ibinukas nito ang kanyang bibig at inilabas ang pangil. Agad na umiwas si Kalando at isinangga ang kanyang hawak. Malakas ang kanyang puwersa, kaya ang nilalang ay napait siya at tumama sa puno. May mga sugat na ito sa katawan pero unti-unting gumagaling ang mga ito. Nang makaipon na ito ng lakas ay binalikan nito si Kalando at dumamba ng malakas. Natumba ang matanda at nang ito ay bumagsak sa lupa,
Umibabaw ang aswang sa kanya at siya ay akmang sasakmalin. Gayunpaman, alisto si Kalando. Nangapa ito sa kanyang bulsa at may kinuha. Isang puting bulaklak na nagliliwanag sa dilim. Piniga niya ito at nang tumulo na ang katas, itinapat sa bunganga ng aswang. Nang malunok ng nilalang ang katas ay agad itong umungol ng napakalakas. Umalis ito sa ibabaw ni Kalando at bigla na lang nangisay at pagkuway natunaw at naging abo. Hindi makapaniwala si Ivy sa mga nasaksihan. Pakiramdam niya ay parang nanonood siya ng pelikula. Nang wala na ang aswang ay saka siya lumapit kay Kalando na noon ay hingal na hingal dahil sa sobrang pagod. Ayos lang po ba kayo, Kalando? Oo naman, ayos lang ako. Epektibo ang mga ginamit kong pangontra kaya agad na napatay yung aswang. Oo nga po eh. Lalo na yung bulaklak na ginamit ninyo. Parang mas epektibo pa nga po yun kaysa dun sa pamalo na inihampas ninyo. Ano pong tawag sa bulaklak na yon? Ang mahiwagang lili ang tawag doon. Inurasyonan ko ang bulaklak na yon at ipinanalangin ko sa mga anito kaya nakabuo ang katas nito ng isang laso na nakakapuksa sa mga aswang. Ang galing naman po. Ngayon ko lang nalaman na posible pala yung mga ganyang bagay. Dito kasi sa lugar natin, ang mga aswang ay hindi na kayang patayin ng asin at bawang dahil malakas sila at may kakayahang pagalingin ang kanilang sugat at latay sa katawan. Kaya ikaw mag-iingat ka palagi, ha? Ang isang dalaga na kagaya mo ay walang kalaban-laban sa kanila. Opo, mag-iingat po ako. Ang mabuti pa iha, lumakad na tayo at ikaw ay ihahatid ko na sa bahay nyo. Delikado ang mag-isa sa daan. Sige po, maraming salamat po sa inyong pagmamalasakit. Nagsimula ng lumakad ang dalawa. Habang sila ay nasa daan, nakita nila ang isang bangkay na nakahandusay ang katawan sa lupa. Ang damit nito ay nagkapunit-punit at nagkalat sa paligid at ang muka nito ay namumutla at puno ng dugo. Kitang-kita ang malalaking sugat sa dibdib at tiyan at parang hinugot ang mga laman nito. Sa itsura ng lalaki, halatang pinatay ito ng aswang. Sa pagkakataong yun, saglit na nagbalik sa kanyang alaala ang mga panahon na nakita niya ang lolo niyang wala ng laman loob ang sikmura. Gayunpaman, sinikap niyang pakalmahin ang sarili dahil gusto niyang malaman kung anong nangyari sa taong yun. Tumigil muna sila saglit sa tabi ng bangkay at napansin ni Ivy na tinititigan itong mabuti ni Kalando. Kawawa naman po siya. Napatay siya ng aswang nang walang kalaban-laban. Parang ganito din po ang nangyari sa lolo ko noon. Kilala ko ang taong yan. Siya ay isa sa aking mga kaibigan. Wala siyang asawa at mga anak kaya mag-isa lang sa buhay. Sa tingin ko ay pinatay siya ng sigbin. Baka sila din po ang pumatay kay lolo. Kawawa naman po sila. Dapat makamit nila ang hustisya sa pagkamatay nila. Ang mabuti pa, ako na lang ang maglibing sa kanya. Ayoko namang hayaan siya dito hanggang kinabukasan. Kalando, delikado po ang gagawin ninyo. Baka mamaya may makakita sa inyo tapos isipin pa nila na ikaw ang pumatay sa lalaking yan. Mas uunahin ko pa ba yung isipin kaysa sa labi ng kaibigan na kailangan kong pagmalasakitan? Hindi niyo po ba siya ibuburol muna? Wala akong pera para doon, iha. At alam kong wala din pera ang kaibigan ko. Kung hindi ko ito gagawin, mabubulok na lang siya rito. Mailagay ko man lang siya sa tamang lugar na dapat paglagyan ng bangkay niya ay ayos na yon. Pero Kalando, alam mo naman ang mga tao dito. Diyan ka na muna at hahanap ako ng lugar na pwedeng paglibingan. Magtago ka sa mga puno at hindi naman ako lalayo, ha? Wala nang nagawa si Ivy kundi ang sumunod kay Kalando, kahit alam niyang delikado ang gagawin ng matanda. Dahan-dahan itong binuhat ang bangkay at luminga-linga sa paligid. Tila ba naghahanap ng lupang pwedeng hukayin upang ilibing ang labi ng lalaki.
Si Ivy naman ay binantayan ng paligid, nag-aabang sa kanilang kinaroroonan dahil baka mamaya ay may taong dumating at mag-isip ng hindi maganda sa ginagawa ni Kalando. Maya-maya, napansin niya na parang may gumagalaw sa talahiban na malapit sa kanila, kaya agad siyang kinabahan at sinikap na maging alisto. Ilang sandali pa ay bumalik na ang kanyang hinihintay. Napansin niya na puno ng dugo at putik ang katawan nito. Kalando, magpalit po agad kayo ng damit ha. Baka mamaya may makakita sa inyo. Oo, Iha, huwag ka mag-alala. Malapit na rin naman ang bahay ko. Kaunti na lang ang lalakarin. Magpapalit muna ako ng damit bago kita ihatid sa inyo. Maraming salamat po ngayong gabi, Kalando. Dahil po sa inyo, parang nabuhay ang lolo ko. Ganito din po kasi niya ako protektahan. Iha, ano ka ba? Pwede mo naman akong ituring na parang totoo mong lolo. Pwede mo rin akong tawaging lolo dahil may edad na rin naman ako. Sige po, lolo. Yan! Ikaw ang kauna-unahan kong apo. Napatawa din si Ivy dahil sa pagtawa ni Kalando. Nang gabing yun ay nakauwi siya ng ligtas dahil inihatid siya nito sa kanilang bahay. Labis ang pasasalamat niya rito dahil sa pagmamalasakit na ipinamalas nito sa kanya. Kinabukasan ay nalungkot siya dahil hindi ito pumasok sa trabaho. Hanggang sa naisipan niyang puntahan ito sa bahay at nagdala ng ilang pasalubong bilang pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob sa kabutihan nito sa kanya. Gayunpaman, pagdating doon ay iba ang kanyang naabutan. Nakita niya si Kalando na nakabitin sa isang tali at nilalatigo ng mga kalalakihan. Nakita niya doon sina Roderick at Jimboy na nakatayo lang at tinitingnan ang ginagawa sa matanda. Lumapit siya sa mga ito para magtanong. Anong nangyayari? Bakit nila sinasaktan si Kalando? Yang Kalando mong yan, may nakahuli na kagabi. Siya nga ang serial killer dito sa lugar natin. May nakakita sa kanyang buhat niya ang isang patay na lalaki tapos nilibing ito sa lupa. Sabi na sa'yo may lahing aswang ang matandang yan. Ano? Hindi totoong sinasabi ninyo. Hindi pumapatay si Kalando at yung nangyari kagabi. Ako magpapatunay na hindi siya ang pumatay sa lalaki dahil kasama niya ako. Nakita lang namin yung bangkay at dahil kilala siya ni Kalando, siya na ang naglibing sa bangkay. Saka alam ko na kung anong pumapatay sa mga tao sa lugar natin. Hindi sila tao, kundi mga aswang na kung tawagin ay sigbin. Sigbin? Anong pinagsasasabi mo? Malis ka na nga lang dito kung wala kang masasabing matino. Hindi ako aalis dito. Patutunayan ko sa kanila na hindi totoo ang paratang nila kay Kalando. Di patunayan mo. Ang tanong, maniniwala ba sila sa'yo? Sa kabila ng sinabing yon ni Roderick, hindi pa rin nagpatinag si Ivy. Tumayo siya sa gitna ng mga taong nagkukumpulan sa paligid ni Kalando. Sinabi niya sa mga ito na mali sila ng paratang sa kanya dahil nakita niya ang lahat ng pangyayari. Sinabi din niya na alam na niya kung anong klaseng nilalang ang gumagawa ng mga pagpatay sa lugar nila. Sa kabila ng pagsisikap niyang ipaunawa sa mga ito ang katotohanan, wala pa ring naniwala sa kanya at pinagtawanan lang siya ng mga tao. Ipinagpatuloy lang nila ang pagpapahirap kay Kalando hanggang sa tuluyan ng manghina ang katawan ng matanda. Nakita ni Ivy na halos naghahabol na ito ng hininga kaya hindi niya mapigilan ang sarili na lapitan ito. Pinigilan niya ang mga lalaki sa ginagawa nila at lumapit siya kay Kalando. Niyakap niya ang duguan nitong katawan. Kalando, Lolo, bakit ninyo po hinayaan ang sarili niyo na saktan ng mga taong ito? Alam niyo naman po na wala kayong kasalanan, hindi ba? Dapat lumaban kayo. Dapat pinagtanggol ninyo ang sarili ninyo. Hindi nila alam ang ginagawa nila, Apo. Lolo naman, hindi niyo sila hinayaan. Sa'yo ko na ipagkakatiwala ang mahiwagang Lily. Gamitin mo yan sa kabutihan. Gamitin mo yun para ubusin ang lahat ng aswang dito.
Hindi mo yung pwedeng ibigay sa iba dahil sa iyo lang tatalab ang kapangyarihan yan. Ikaw ang magmamay-ari ng bulaklak na yan. Pagpasok mo sa bahay ko, makikita mo yun agad. Huwag ka nang magdalawang isip na kuhanin yun. Lolo naman, huwag ninyong sabihin yan. Lumaban kayo. Malakas kayo, hindi ba? Huwag muna kayong mawala. Iniwan na ako ng lolo ko. Pati ba naman ikaw? Pagkasabi ni Ivy noon, nakita niyang lumaglag ang kamay ni Calando. Tanda na hindi na nito kinaya ang pananakit sa kanya. Niyakap niya ng mahigpit ang katawan ng matanda. Pinag-aaway niya ang lahat ng mga taong nanakit dito, pati na ang mga nakapaligid doon. Wala man lang ginawa ang mga ito kundi magsipag-alisan nang makitang patay na si Calando. Naiwang mag-isa doon si Ivy habang umiiyak sa tabi ng matanda. Mga ilang sandali pa, naghanap siya ng mapaglilibingan nito at naghukay doon. Pagkatapos ay sa kanya ito inilibing. Pumasok siya sa loob ng bahay nito para hanapin ang mahiwagang lili at pagpasok doon, nakita niya ang isang puting bulaklak na nakalagay sa isang garapon na may lamang kumikinang na tubig. Kumuha din siya ng iba pang pangontra sa aswang, gaya ng buntot pagi. Isinilid niya ito sa dala niyang bag saka umalis na para umuwi sa kanilang bahay. Habang naglalakad si Ivy, narinig niya ang malakas na paghakbang papalapit sa kanya. Tumaas ang balahibo niya sa batok at naramdaman niya ang pagkilos ng isang nilalang mula sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya ang aswang na sigbin. Ang mga mata nito ay nagniningning sa dilim at ang bunganga nito ay naglalaman ng matatalim na ngipin. Parang natuklaw ng ahas si Ivy sa kinatatayuan niya. Sa kabila ng panangga na dala niya, parang hindi niya kayang harapin ng mag-isa ang nilalang na yun. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya at hindi niya alam kung paano magsisimula, kung paano makikipaglaban dito. Biglang sumugod ang aswang. Mabilis na pumunta ito papunta kay Ivy at halos hindi niya ito mahagilap. Napaatras na lang siya at nagsimulang tumakbo. Gayunpaman, mas mabilis ang aswang kaysa sa kanya. Nahabol siya nito at parang lindol na niyanig nito ang lupa kaya agad siyang natumba. Pinilit pa rin niyang bumangon at nag-isip ng paraan kung paano makakalaban dito. Sa tingin kasi niya ay malakas ito at mabilis kumilos, kaya kailangan niyang maging alisto at tansyahin ang bawat galaw niya. Sa kabila noon, hindi niya alam kung paano ito gagawin dahil unang beses lang ito nangyari sa kanya. Sinimulan na ng Sigbin na manipulahin ang mga anino sa paligid at hindi makakita si Ivy dahil dumilim ang kanyang kinaroroonan dahil sa dami ng mga anino na nakapaligid. Siguro ay ginawa ito ng aswang para hindi na siya makatakas pa, kaya naman ang mga sandaling yon ay tanging ang malaking bulas lang na aso ang kanyang nakikita. Hindi nagpatinag si Ivy. Kinuha niya ang dala niyang buntot pagi at sinimulang hampasin ng aswang sa mga parte ng katawan nito na madali niyang mapapahina. Nagtamo ito ng mga latay, pero agad din niyong gumaling at nanumbalik ang lakas nito. Muli itong dumamba ng malakas at natumba si Ivy. Pumaibabaw ito sa kanya at saka inilabas ang matatalim na ngipin. Umaalulong ng napakalakas kaya halos mabingi na ang dalaga. Tinusok ng matalas nitong kuko ang kanyang leeg at napahiyaw siya sa sobrang sakit. Pilit niyang iwinawalsik ang katawan ng aswang pero hindi makaya ng kanyang lakas para alisin ang katawan nitong nakadagan sa kanya. Hanggang sa naalala niya ang mahiwagang lili. Bagamat nahihirapan siyang gumalaw, pilit niya itong kinuha sa kanyang bag. Nang mailabas niya ito, pilit niyang piniga ang bulaklak. Nang kumatas ito, pilit niyang inilapit sa bunganga ng aswang. Mas alisto ang kalaban kaysa sa kanya, kaya naman agad itong nakailag. Nagpumilit pa rin si Ivy hanggang sa napapunas ang katas ng bulaklak sa sikmura ng aswang nang hindi niya sinasadya. Napansin niya na lumikha ito ng malaking sugat at napahiyaw ang aswang dahil sa sobrang hapdi.
Umalis ito sa pagkakadagan sa kanya at unti-unting kumalat ang sugat sa buong katawan. Ilang sandali pa, natunaw ang aswang at naging abo. Nawala na rin ang mga anino na bumabalot sa paligid. Nakahinga ng maluwag si Ivy dahil sa wakas ay napatay niya ito. Gayunpaman, dinadamdam niya ang sakit ng sugat sa kanyang leeg, kaya hinawakan niya ito ng kamay niyang may katas pa ng mahiwagang lili. Nagulat siya dahil nawala ang hapdi na kanyang nararamdaman at parang nawala rin ang dugo nito. Noon niya natuklasan ang mga kapangyarihan ng bulaklak na yon. Hindi lang pala ito sa bunganga ng aswang ipinapatak. Pwede rin pala yung gamitin sa ibang parte ng katawan nito. Bukod pa roon, nakakagaling din ito ng sugat. Masyadong malakas at alisto ang aswang, kaya ang kailangan niyang gawin ay pag-aralan ang bawat kilos nito upang malaman kung paano ito patutumbahin. Bagamat hingal na hingal at pagod na pagod sa pakikipaglaban, tumayo na si Ivy. Simula sa gabing yun, handa na siyang gawin ang bagong misyon. Pagdating sa bahay, nag-ensayo si Ivy. Inisip niya kung paano gumalaw ang aswang at pinag-aralan kung paano tatamaan ang katawan nito upang hindi na ito makapanlaban. Una, nilagyan niya ng katas ng mahiwagang lili ang buntot pagi, pero napansin niyang napakabilis pala nitong matuyo. Hanggang sa matuklasan niya na kapag pinalo niya ng buntot pagi ang aswang, manghihina ito pansamantala. Ito ang pinakaperpektong paraan para ipahid sa katawan nito ang katas ng bulaklak. Ilang linggo ang lumipas. Nagkaroon na naman ng insidente ng pagpatay. Hindi lang isa kundi 5 ang natagpo ang patay. Ang bangkay ng mga ito ay nagkalat sa kanilang lugar, sa daan man o sa damuhan. Nang mga panahong yun, naguguluhan na ang mga tao dahil patay na si Kalando na pinagbibintangan nilang serial killer, pero patuloy pa rin ang kaso ng pagpatay. Gusto sana niyang magsalita pero hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Habang nagtatrabaho sa kangkungan, tuliro ang kanyang isip dahil iniisip niya kung bakit napakarami yata ng mga ito at hindi nauubos. Nagulat siya nang bigla na lang siyang batukan ng isang lalaki. Pagharap niya rito, si Roderick ang bumungad sa kanya. Hoy, Ivy, may papagawa sana ako sa'yo eh. Ano yung ipagagawa mo? Hindi ba alam mo ang bahay ni na Madam Salvi? Maghapon kasi siyang hindi pumunta sa kangkungan. Ngayon ang araw ng sahuran. Bakit? Hindi niyo ba alam kung saan ang bahay niya? Hindi ba kayo ang matagal na niyang tauhan? Alam namin, pero pwede bang ikaw na lang ang kumuha ng pera sa kanya? May pupuntahan kasi kami nitong si Jimboy eh. Ano bang pupuntahan ninyo? Mahalaga ba yan? Kasi kung hindi yan mahalaga, baka pwedeng kayo na lang ang kumuha. Hindi yung iuutos niyo pa sa akin. Sumunod ka na lang kasi sa amin. Mahirap ba yun? Sasahod ka rin naman, di ba? Makikinabang ka rin sa ipapagawa namin sa'yo. Ang mga taong ito talaga, walang pakisama. Nakakainis! Bagamat labag sa loob, napilitan si Ivy na puntahan ang bahay ni Madam Salvi. Mabuti na lang at natandaan niya ang daan papunta rito dahil minsan na siyang naisama ng kanyang ina rito noong bata pa siya. Ibang-iba na ang itsura nito kumpara noong huli niyang nakita. Tila ba mas lumaki ito at mas lumawak. Nang nasa may pinto pa lang siya, tinawag niya si Madam Salvi pero hindi ito sumagot. Iginala-gala niya ang paningin sa paligid hanggang sa makita niya sa may tabi ng malaking bahay nito ang isang kakaibang lagusan. Sa labis na kuryosidad, naisip niyang pumasok dito. Pagdating niya doon, nakita niya ang iba't ibang klase ng medalyon na nakasabit dito. Hindi rin kaaya-aya ang amoy ng paligid at para itong nabubulok na karne. Naglakad-lakad pa siya hanggang sa makita niya ang isang silid sa loob nito. Sumilip siya sa isang maliit na siwang. Napanganga siya sa kanyang nakita. Natagpuan niya doon si Madam Salvi
kasama ang malaking bulas na aso na kinakalaban nila ni Kalando. Sa tingin niya ay pinapakain niya ang mga ito dahil meron doong isang malaking palanggana na puno ng mga karne at dugo. Napaatras siya dahil hindi siya makapaniwala sa nasaksihan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natabig niya ang lata kaya nakalikha siya ng ingay. Alam niyang narinig ito ni Madam Salvi dahil naramdaman niya ang mga kaluskos ng paa palapit sa kanya. Nagmadali siyang umalis sa lugar na yon, pero bago pa man siya makalabas, may humila sa kanyang buhok. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka pumasok dito? Kanina pa po ako tumatawag sa may pinto ng inyong bahay, pero hindi po kayo sumasagot. Nakita ko po ang lagusan papunta dito at na-curious po ako kaya pumasok ako. May nakita ka ba? Sumagot ka! Wala po akong nakita. Magmamaang-maangang ka pa? Imposibleng wala kang nakita. Nandito ka sa loob ah! Bakit po kayo nag-aalaga ng mga ganong klaseng nilalang? Ang laki na po nung napeperwisyo nila sa ating lugar. Marami nang namatay at maraming pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Wala ka nang pakialam doon. Bakit? Sino ka ba para magsalita sa akin ng ganyan? Pero Madam Salvi, hindi po ganyan ang tingin ko sa inyo. Sa totoo lang po mataas ang tingin ko sa inyo dahil malaki ang naitulong nyo sa pamilya ko at sa akin. Babayaran kita ng maraming pera. Ilihim mo lang ang tungkol dito at siguraduhin mong hindi ito makakalabas kahit kanino. Hindi po ako mukhang pera. Ipaglalaban ko po kung anong tama. Ang mga nilalang na yan, ang dahilan kung bakit namatay ang lolo ko at kung bakit napagbintangan at pinatay si Kalando. Aba, matigas kang bata ka ha? Kung hindi mo gagawin ang gusto ko, isusunod na kita sa kanila. Pagkasabi ni Madam Salvi noon, kinuha nito ang isang tali at iginapos ang kamay ni Ivy. Dinala siya nito sa isang silid na puno ng dugo at maraming kutsilyo at malalaking itak. Sa tingin niya, dito kinakatay ang mga karneng kinakain ng mga sigbin. Itinulak siya ng ginang sa sahig at sa isang iglap ay biglang nagbago ang anyo nito. Ito ay naging isang nakakatakot na nilalang na may malaking katawan at malamarmol na balat. Itim na itim ang kulay nito. Meron itong mahahabang kuko at pangil. Umalulong ito ng malakas at halos dumagundong ang buong kwarto. Nangangatal na si Ivy dahil hindi niya alam kung paano kukunin ang kanyang mga pangontra sa loob ng bag dahil nakatali ang kanyang mga kamay. Sa isang iglap, lumapit ito sa kanya at naglalaway na tiningnan ang buo niyang katawan. Nang akmang sasakmali na siya nito, nakapa niya sa sahig ang isang matalim na bagay at agad na naisaksak yun sa likod ng aswang. Agad itong napahiyaw sa sakit at kaagad na lumayo sa kanya. Sinamantala naman ni Ivy ang pagkakataon para matanggal ang nakatali sa kanyang kamay. Kaagad niyang kinuha mula sa kanyang bag ang mahiwagang lili at agad na piniga ito upang kumatas. Lumapit siya kay Madam Salvi at ipinahid yon sa katawan nito. Lalo itong nanghina dahil sa katas ng bulaklak. Sa pagkakataong yon, nagmadaling umalis si Ivy. Bago siya makalabas, napadaan siya sa silid ng mga sigbin. Iniisip niya na lupigin na ang mga ito ng oras na yon. Pero nang makita niya kung gaano karami ang bilang ng mga ito, hindi na niya itinuloy. Lumabas na siya sa lugar na yon at dumaan sa lagusang dinaanan niya kanina. Dahil sa katas ng mahiwagang lili, kampante na siyang wala na si Madam Salvi na isa rin palang aswang. Pero kailangan niyang paghandaan kung paano lulupigin ang mga sigbin dahil napakarami ng mga ito. Sa kanyang paglalakad, nakasalubong niya sina Roderick at Jimboy. Anong ginagawa niyo dito? Sinundan ka namin dito kasi napakatagal mong dumating. Kanina pa namin hinihintay yung sahod Ano bang ginawa mo doon ha? Wala naman. Nagkwentuhan lang kami ni Madam Salvi. Nasaan na yung sahod? Ibigay mo na sa akin.
Wala. Hindi ko pa nakuha eh. Wala ka talagang silbi kahit kailan. Palpa ka na nga sa trabaho, hindi ka pa maasahan sa mga ganitong bagay. Kami na nga lang ang kukuha. Total, nandito na rin lang naman kami. Huwag kayong pupunta sa bahay ni Madam Salvi. Pakiusap. Ano? Bakit naman ayaw mo kaming papuntahin doon? Di mo na nga kinuha yung sahod, pipigilan mo pa kami. Anong dahilan? Siguro naibulsa mo na lahat ng sahod natin, oh. Hindi naman sa ganon. May kakaiba kasi sa bahay ni Madam Salvi. At baka hindi niyo sila kayang labanan. Saka si Madam Salvi, hindi siya tao. Siya ay isang aswang. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Dinadamay mo pa si Madam Salvi sa mga kabobohan mo. Totoo ang sinasabi ko. Maniwala kayo sa akin. Tara na nga, Jimboy. Hayaan na natin ang babaeng yan. Kapag nakuha na natin ang sahod, wag na lang natin ibigay yung sa kanya. Akmang tatalikod na sina Roderick at Jimboy nang makarinig si Ivy ng mga yabag at malalalim na paghinga sa kanyang kinaroroonan. Sa pagkakataong yun, naramdaman niyang palapit na sa kanila ang aswang. Agad niyang pinigilan ang dalawang lalaki dahil alam niyang hindi kaya ng mga itong labanan ang nilalang. Teka muna, huwag muna kayo umalis. Makiramdam kayo na mabuti sa paligid. Parating na sila. Anong sila? Sinong parating? Kung ano-anong mga sinasabi mo dyan? Sa ayaw mo man at sa gusto, gagawin namin ang gusto namin. Huwag mo kaming pigilan. May mga yabag na papalapit sa atin at nakasisiguro ako na hindi ninyo magugustuhan ang inyong makikita at wala kayong magiging laban sa kanila. Oo nga pre, pakinggan mo na mabuti. Parang may mga malalakas na yabag saka malalim na paghinga akong naririnig. Napansin din ni Roderick ang mga yabag na palapit sa kanila, pero hindi ito nagpahalata na naririnig din ang mga yabag at paghinga ng nilalang. Hindi pa rin tumigil si Ivy sa kakukumbinsi sa kanila na umalis na, pero hindi sila nakinig. Hanggang sa tumambad na sa kanilang paningin ang aswang na Sigbin. Lumapit ito sa kanila at dumamba ng napakalakas. Natumba ang tatlo dahil sa lakas ng puwersa. Hindi maintindihan ng dalawang lalaki kung anong gagawin at hindi nila alam kung paano lalaban sa nilalang na yun. Gayunpaman, nanatiling alisto si Ivy at inihanda ang sarili para lumaban sa aswang. Mabilis na tumayo si Ivy at sumugod. Agad niyang inilabas ang kanyang buntot pagi mula sa kanyang sinturon. Sa isang iglap, iwinasiwas niya ito ng malakas at paulit-ulit niyang inihampas sa ulo, dibdib, likod at tadyang ng aswang. Sunod-sunod na latay ang ibinibigay ni Ivy. Ang bawat paghampas ay nag-iiwan ng pulang marka sa balat nito. Napaungol ang aswang sa sakit. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa gulat. Hindi naman makapaniwala sina Roderick at Jimboy sa galing ni Ivy sa pakikipaglaban. Pinanonood lang nila ito habang sila ay nakaupo. Nang makita ni Ivy na nagiging mahina na ang aswang, agad niyang kinuha mula sa kanyang bag ang mahiwagang lili. Dahan-dahan niyang nilapitan ng aswang. Ang mga mata niya ay nakatuon sa bunganga nito. Sa isang mabilis na galaw, ipinatak niya ang katas ng lili sa bunganga ng aswang. Napahiyaw ang aswang sa sakit. Ang katawan nito ay nagsimulang malapnos. Sa loob ng ilang segundo, ang aswang ay naglaho na parang usok. Nakatayo lang si Ivy. Ang mga kamay niya ay nanginginig pa rin sa lakas ng laban. Tumingin siya sa dalawang lalaki na nakatitig lang sa kanya at lumapit sa mga ito. Gulat na gulat pa rin ang dalawa sa kanya. Huh? Paano mo nagawa yun, Ivy? Dapat ko pa bang sabihin yon? Magpasalamat na lang kayong dalawa dahil nakaligtas kayo. Yung nilalang na yun, ibig sabihin, yun ang pumapatay ng mga tao sa lugar natin? Hindi lang isa, kundi madami sila. At oo, sila ang pumapatay ng mga tao dito. Ibig Hindi sabihin... totoong paratang ninyo kay Kalando. Hindi siya ang pumapatay ng mga tao dito. Ngayon, alam nyo nang nagkamali kayo.
Ang mabuti pa, umalis na tayo dito at baka mamaya magsipagdatingan pang maraming aswang. Nagsimula nang lumakad si Ivy, pero sina Roderick at Jimboy ay naiwang nakatulala. Tila ba gulat na gulat ang mga ito sa kanilang natuklasan. Masaya naman si Ivy dahil nalaman din ng mga ito ang totoo tungkol sa nangyayari sa kanilang lugar. Kinabukasan, may mga natagpuan pa ring patay na tao. Ang ibang residente sa kanilang lugar ay nagsisipaghanda ng umalis. Tinanong ni Ivy ang isang lalaki doon kung bakit nagsisialis ang mga tao. Sinabi nito na kagabi pala ay naglipa na ang mga sigbin sa kanilang lugar at inatake ang mga nakatira roon. Labis na natakot ang mga tao kaya napagdesisyonan na lang nila na umalis. Ang iba naman ay nanatili na roon dahil ayaw nilang iwanan ang kanilang hanap buhay at mga pananim. Ang kapitan ng kanilang lugar ay nakiusap sa mga tao doon na huwag munang ilalabas sa ibang bayan ang nangyayari at hindi na rin muna pwedeng magpapasok sa kanila ng dayo. Sinabi din nito na magbibigay ito ng pabuya sa mga taong makakatuklas ng pangontra laban sa aswang. Naisip niya na baka nakawala ang mga sigbin sa pinagkukulungan ni Madam Salvi dahil nawala na ang ginang na nagbabantay sa kanila. Pumunta pa rin siya sa kangkungan dahil kahit wala na si Madam Salvi, ito pa rin ang kanilang ikinabubuhay. May asawa naman ito na pwedeng pumalit sa kanya, pero nagtataka siya dahil parang walang bumabanggit tungkol sa pagkawala ng ginang at hindi rin ito nababalita. Pagdating naman niya sa kangkungan, napansin niya ang pagbabago kina Roderick at Jimboy. Parang hindi pa rin makapaniwala ang mga ito sa nangyari, kaya naman hindi siya iniimikan ng mga ito at tinitingnan lang ang kanyang bawat pagkilos. Naninibago siya sa ganun, kaya naisipan niyang makipag-usap sa dalawang lalaki. Pero bago pa man niya maibuka ang kanyang bibig para makipag-usap sa mga ito, naunahan na siya ni Roderick magsalita. Ivy, may papakisuyo sana ako sa'yo. Pakidala naman tong sako dun sa tambakan oh. Magaan lang naman to eh. Sige na naman. Dami lang namin ginagawa. Aba, himala! Ang bait mong mag-utos ngayon, ha? Nagmamadali na kami dito. Sundin mo na lang yung inuutos ko. Saglit lang, ha? Saglit lang! May trabaho din ako dito. Minamadali ko din to. Uy, Ivy. Anong tawag dun sa ginamit mong pangontra sa aswang kagabi? Bakit mo tinatanong? Wala naman. Ang angas lang kasi. Hindi ba asin at bawang ang pangontra sa mga aswang? Bakit bulaklak yung ginamit mo? Sabi kasi ni Kalando, hindi na raw tumatalab sa kanila mga ganun lang dahil masyadong malakas sa mga sigbin. Ano bang klaseng bulaklak yun? Mahiwagang lili ang tawag doon. Akin na nga yan. Hindi tayo matatapos sa trabaho kung makikipagkwentuhan ka lang sa akin. Kinuha ni Ivy ang hawak na gamit ni Roderick para dalhin sa tambakan. Napansin din niya na parang nag-iba ang aura ng mukha nito nang sabihin niya kung anong tawag doon sa bulaklak. Gayunpaman, ipinagkibit balikat na lang niya ito. Kinagabihan, kalmado lang naglalakad si Ivy sa gitna ng madilim na daan dahil handa naman siya sa parating na aswang kung sakali. Habang naglalakad, unti-unting lumapit ang tunog ng mga yapak sa likuran niya. Alam niyang parating na ang sigbin at hindi na siya nagulat. Sa halip, nagmadali siyang naghanap sa kanyang bag. Mabilis niyang inilabas ang kanyang mga gamit at sinimulang hanapin ang buntot pagi. Ngunit nang abutin niya ang loob ng bag, tila may kulang. Kinapakapa niya ang mga sulok nito ngunit wala siyang makita. Nag-alala siya sa kanyang sitwasyon dahil alam niyang napakahalaga ng mga bagay na ito sa kanyang seguridad. Sunod niyang hinanap ang mahiwagang lili pero hindi niya rin ito mahanap. Naramdaman na niya ang pagdapo ng malamig na hangin sa kanyang balat. Ang paglapit ng sigbin ay nagdulot sa kanya ng takot ngunit hindi siya nagpatinag. Nagsimula siyang maghanap muli ngunit hindi pa rin niya nakita ang kanyang mga hinahanap. Hanggang sa lumapit na sa kanya ang aswang at dumamba ng malakas.
Sinikap niya maging balanse at umisip ng paraan kung paano ito malalabanan hanggang sa nilabas na nito ang pangil at handa na siyang sakmalin. Kinuha na lang niya ang tuyong sanga sa lupa saka inihampas dito. Pagkatapos ay kumaripas na siya ng takbo. Mabuti na lang at nakalayo na siya sa aswang at hindi na siya nasundan. Umuwi siyang tuliro. Hindi niya maisip kung ano ang kanyang gagawin dahil nawala ang kanyang mga pangontra. Sinuyod na niya ang buong kabahayan dahil baka naiwanan lang niya ito sa kung saan, pero hindi na niya ito masumpungan. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa kangkungan para maghanap. Pero mga 1 oras na siyang naghahanap, ngunit hindi pa rin niya ito makita. Nagulat na lang siya nang maramdaman niyang may naglalakad sa tabihan niya. Oh, Ivy, anong hinahanap mo? Kanina po kung ano-anong kinakalikot mo dyan ah. Oh, Jimboy, ikaw pala. Nawawala yung gamit ko. Yung pangontra sa aswang, yung nakita ninyo nung nakaraang gabi sa aking pakikipaglaban sa aswang. Ah, yung bulaklak saka yung parang latigo ba yun? Baka naman naiwan mo lang sa bahay. Kapag wala dito yun, paniguradong nasa inyo lang yun o kaya naman baka nalaglag sa daan. Oh, teka, bakit mag-isa ka lang? Nasaan si Roderick? Ah, si Roderick. Nakakalungkot ang nangyari sa kanya. Namatay yung nanay niya eh. Nabiktima ng aswang. Yun, nando sa kwarto niya. Sobrang lungkot. Ginawa niya kasi ang lahat para ipagtanggol yun. Pero hindi niya nagawa dahil hindi umepekto ang mga ginamit niyang sandata. Kawawa naman si Roderick. Ang lala na ng ginagawa ng mga aswang dito sa lugar natin. Kaya nga dapat mahanap ko na yung mga pangontra sa kanila. Yun lang ang iniwan sa akin ni Kalando. Hindi yun dapat mawala. Sa pagkakataong yun ay huminga na lang ng malalim si Ivy. Naaawa siya kay Roderick at sa mga biktima kaya hindi siya mapakali na hindi niya makikita ang buntot pagi at ang mahiwagang bulaklak na lili. Kinahapunan ay umuwi siyang laglag ang balikat. Nagulat na lang siya nang makasalubong niya si Roderick. Maitim ang palibot ng mga mata nito at putlang-putla. Mahahalata sa itsura ang pagluluksa sa kanyang ina. Agad niya itong nilapitan para kumustahin. Oh, Roderick, anong ginagawa mo dito? Ah, nalaman ko pala ang tungkol sa nangyari sa nanay mo. Condolence ha. Hindi ko siya nailigtas. Ginawa akong lahat pero hindi ko nailigtas ang nanay ko. Roderick, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan na nangyari sa kanya. Ibabalik ko na sa iyo ang bagay na to. Ang ginamit mong pangontra sa aswang nung isang gabi na inatake tayo. Hindi tumatalab sa akin eh. Wala rin kwenta kung ganun. Ikaw ang nagnakaw ng mahiwagang lili at buntot pagi? Bakit mo ginawa yon? Dahil sa kagustuhan kong magligtas sa mga tao para makuha ang premyo ni Kapitan. At saka gusto kong protektahan ang pamilya ko. Roderick, hindi talaga gagana sa'yo ang buntot pagi dahil sa akin lang yan ipinagkatiwala ni Kalando. Hindi ito gagana kung ninakaw lang yun ng ibang tao. Kaya nga nagkamali ako. Patawarin mo rin sana ako dahil ninakaw ko ang isa sa mahalagang bagay para sa'yo. Wala na tayong magagawa doon. Mabuti na lang at naisipan mong ibalik. Ito na lang ang tanging pag-asa para maligtas natin ang mga tao sa lugar natin at malupig din ang mga aswang. Aba, himala! Nagkita rin tayong muli, Ivy. Nang marinig ni Ivy ang isang pamilyar na boses, ay kaagad siyang napalingon. Laking gulat niya nang makita si Madam Salvi. Ang buong akala niya kasi ay patay na ito, pero ngayon ay nasa harapan nila ni Roderick, buhay na buhay at malakas pa. Buhay pa kayo, Madam Salvi? Anong akala mo sa akin? Mapapatay din ako ng mga pangontra na nilikha lang ni Kalando para sa mga sigbin? Anong sinasabi niya? Ito ba yung nabanggit mo noon na isa siyang aswang? Oo, ganun na nga. Si Madam Salvi ay isang malakas na uri ng aswang at mas malakas pa ito kesa sa mga sigbin. Mukhang nagkasundo na kayo ni Roderick ah. Gumagawa ba kayo ng alyansa para talunin ang aming kampon? Madam, talagang hindi ka naaawa sa mga tao dito sa lugar natin?
Hindi niyo pa ba ititigil ang ginagawa ninyo? Bakit niyo hinahayaang makawala ng lungga mga sigbin at makapanakit ng mga tao? Dahil yon ang likas naming mga aswang. Uubusin namin ang mga tao sa lugar na ito dahil kami na ang maghahari rito. May karapatan din kami kagaya ninyong mga tao. Gusto naming mamuhay ng malaya at hindi nagtatago. Pwede niyo naman yung gawin ng hindi nananakit ng mga tao, hindi ba? Wala akong pakialam sa inyong mga tao. Pare-parehas lang naman tayong masasama. Kung ganon, uunahin na kitang tapusin para matapos na ang kasamaan ninyo. Agad na hinugot ni Ivy mula sa kanyang bag ang buntot pagi. Si Madam Salvi naman ay naging alisto sa kanyang galaw. Dahil dumidilim na ng mga sandaling yun, oras na rin para sa kanyang pagpapalit ng anyo. Unti-unting lumaki ang katawan ng ginang. Naging tila malamarmol sa tigas ang balat nito na itim ang kulay. Naging puti ang buhok. Nagkaroon ng mahahabang kuko at matatalas na ngipin at naging pulang-pula ang mga mata. Kaagad nitong minanipula ang mga anino sa paligid. Pinagsama-sama nito at saka inilagay sa palibot ng dalawa. Yun ay para hindi sila makatakas at para malito si Ivy sa pakikipaglaban. Sinabihan ni Ivy si Roderick na umalis na, pero nagmatigas ito at sinabing gusto nito siyang samahan at gagawa siya ng paraan para matiyak na hindi mamamatay ang dalaga sa pakikipaglaban sa aswang. Wala nang nagawa si Ivy kundi pumayag sa binata, kaya pinatago na lang niya ito sa likod ng malaking puno para matiyak ang kaligtasan. Agad na sumugod si Ivy sa aswang at ito ay kanyang hinampas sa ulo. Sa kasamaang palad ay parang hindi man lang ito nasaktan at wala man lang latay na nagmarka sa katawan. Muli niya itong hinampas sa dibdib hanggang sa sikmura pero naabangan ng nilalang ang kanyang kilos kaya agad siya nitong binuhat at pinag-itsahan. Makailang beses ding tumilapon si Ivy. Napakalakas ng puwersa nito at wala siyang magawa. Hanggang sa tinulungan na siya ni Roderick, kinuha nito ang isang matabang sanga ng punong kahoy at inihampas sa aswang pero wala itong nagawa dahil hindi nasasaktan ang nilalang sa tama ng kahoy sa katawan. Ilang beses din na tumilapon ang katawan ng binata hanggang sa sinakmal na siya ng aswang at tinusok ng kuko ang leeg. Napahiyaw sa sakit ang lalaki dahil paunti-unti nang umaagos ang dugo sa kanyang leeg. Naisipan ni Ivy na kuhanin ang mahiwagang lili sa kanyang bag. Kaagad niya itong pinakatas at ang katas ay pinatulo sa mismong katawan ng aswang. Napasigaw ito sa sakit at kaagad na bumitaw kay Roderick. Pinuntahan naman ni Ivy ang kaawa-awang lalaki at pinakatas muli ang bulaklak para pagalingin ang sugat nito. Nagulat na lang siya nang hawakan ni Roderick ang kanyang braso at pinigilan siya sa gagawin niya. Makakatulong ang katas ng mahiwagang lili para gumaling ang sugat mo. Hindi mo na kailangan gawin to, Ivy. Umalis ka na dito. Iligtas mo ang sarili mo habang nanghihina pa si Madam Salvi. Hindi siya natunaw at naging abo sa loob ng ilang minuto. Ibig sabihin, manunumpalik pa ang kanyang lakas at hindi mo na kaya makipaglaban sa kanya. Anong pinabalak mong gawin? Ipapain mo ba ang sarili mo? Hindi! Hindi ko pwedeng hayaan ng ganon. Pero ikaw lang ang makakapagpagana sa kapangyarihan ng mahiwagang lili. Kung mamamatay ka, sino na magliligtas sa mga tao? Paano ang naiwan kong pamilya? Si Jimboy! Paano na si Jimboy? Pero hindi mo ito pwedeng gawin. Hindi ka pwedeng mamatay. Kailangan ka ng mga kapatid mo. Mas kailangan ka nila. Maililigtas mo sila pero ako hindi. Pakiusap, umalis ka na. Pakiusap, umalis na lang tayo dito pareho. Hindi kita matitiis kahit palagi mo akong inaaway. Patawarin mo ko kung palagi kitang inaaway noon. Ngayon ko napatunayan na kahit isa kang babae at produkto ng magulong pamilya, magagawa mo pa rin iligtas at ipagtanggol ang ating lugar laban sa mga aswang. Kaya hinihiling ko sa iyo na patuloy ka mabuhay hanggang sa maubos silang lahat sa lugar natin. Kung yan ang gusto mo,
Hindi kita bibiguin. Poprotektahan ko ang pamilya mo at mga kapatid mo. Uubusin ko ang lahat ng aswang sa lugar natin at ililigtas ko ang lahat ng mga residente dito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Roderick pagkasabi niya noon. Labis na ang panghihina ng binata at kapansin-pansin na ang pagbabago sa kanyang anyo dahil nalalaso na ng laway ng aswang ang kanyang katawan. Malayo na siya sa dating Roderick. Bumitaw si Ivy sa pagkakahawa kay Roderick at mabilis na tumakbo palayo. Ang aswang na si Madam Salvi naman ay patuloy na nanghihina at nangingisay dahil sa epekto ng mahiwagang lili. Tumulo ang mga luha ni Ivy habang tumatakbo siya. Hindi pa rin niya matanggap na may isang taong nagsakripisyo ng buhay para sa kanya. Gayunpaman, alang-alang sa mga huling salita ni Roderick, nagpakatatag siya at ipinangako sa sarili na tutuparin niya ang pangako niya sa binata. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang bangkay ni Roderick sa lugar na pinag-iwanan ni Ivy. Hindi pa rin pinapapasok ang mga pulis doon kaya't nagkukumpulan ng mga tao sa paligid. Napakalala ng nangyari sa katawan ni Roderick. Gulagulanit ang kanyang damit, nakaluwa ang mga mata, wakwak ang lalamunan hanggang sikmura at putol ang dalawang paa. Sa gitna ng mga nagkukumpulang tao ay naroon si Jimboy. Napakalungkot ng itsura at hindi makapaniwala sa nangyari sa kanyang kaibigan. Nang makita ito ni Ivy, kaagad siyang lumapit upang palakasin ang loob nito. Alam niyang nagdadalamhati si Jimboy sa pagkawala ng isang taong mahalaga sa buhay niya. Tinapik ni Ivy ang balikat ng binata nang makalapit siya rito. Bakit sa dami ng tao si Roderick pa? Kamamatay lang ng nanay niya tapos sumunod naman siya agad. Parang kapatid na ang turing ko sa kanya eh. Dahil nung iniwan ako ng kuya ko, siya na ang nakasama ko sa lahat ng bagay. Isinakripisyo niya ang sarili niya para sa kaligtasan ng lahat. Nandun ka nung patay siya ng aswang? Bakit hindi mo siya iniligtas? Hindi ba marunong ka makipaglaban at meron ka mga pangontra laban sa mga lintik na nilalang na yun? Gustuhin ko man na iligtas siya kagabi. Pero ipinain niya ang sarili niya para lang mabuhay ako. Para mas marami ang mailigtas ko dahil ang mahiwagang lili ay hindi gumagana sa ibang kamay. Ako lang makakapagpalabas ng kapangyarihan nito. Kung ganun ay huwag mo kaming bibiguin. Ubusin mo lahat ng aswang sa lugar natin. Napapagod na ako sa ganitong sitwasyon. Napapadalas na kasing may natatagpo ang patay eh. Parang hindi ko kakayanin ng mag-isa lang ako. Mas maganda siguro kung madami tayo na magtutulong-tulong. Paano natin gagawin yun? Sa'yo nga lang gumagana ang kapangyarihan ng mahiwagang lili. Di pag-aralan natin. Umisip tayo ng paraan. Malay mo, gumana. Napakarami kasi ng mga sigbin at mukhang hindi ko kakayanin na ubusin silang lahat. Sigurado ka ba nagagana ang naiisip mo? Sisiguraduhin ko. Kung ganun, sige. Papayagan kita. Sasama na ako sa'yo. Natuwa si Ivy dahil sa wakas ay napapayag niya si Jimboy na sumama sa kanya. Nagkasundo silang dalawa na pumunta sa bahay ni Calando upang busisiin ang iba pang pangontra nito at pag-aralan kung paano nagkaroon ng bisa ang mahiwagang lili. Naghintay si Ivy ng halos 1 oras pero hindi pa rin dumarating si Jimboy. Naisipan niyang pumunta na lang sa bahay ng binata. Noong una ay hindi niya alam kung saan ito nakatira pero nahanap niya rin ito sa pamamagitan ng pagtatanong-tanong. Pagdating doon, bumungad sa kanya ang isang magandang hardin kaya naaliw siya sa pagmamasid dito. Sakto namang lumabas si Jimboy at mukhang bagong gising ito nang makita niya si Ivy. Pasensya ka na, Ivy. Nalasing kasi ko. Niyaya ako ni Tio na uminom ng tuba kagabi. Ang ganda ng hardin ninyo. Mahilig pala sa pagtatanim ng mga halaman at bulaklak ang pamilya mo. Anong pamilya? Wala akong kasama sa bahay. Ako lang ang nagtanim ng mga yan. Aba, marunong ka pala sa mga ganitong bagay. Teka nga, may tanim ka palang lili.
Kakulay at kauri siya nung ginagamit kong pangontra sa aswang. Yan kasi ang pinakapaborito kong bulaklak. Natutuwa talaga ako. Teka nga, kunin ko muna ito saglit. Itatabi ko sa mahiwagang lili. Magkaparehas talaga sila. Ay, para yun lang eh. Para ka naman bata. Sa labis na pagkaaliw ni Ivy sa tanim na lili ni Jimboy, kinuha niya ito at itinabi sa mahiwagang lili. Maingat niyang pinagmasdan at pinagkumpara ang dalawa. Hindi niya akalain na ang makapangyarihang bulaklak na nakapapatay ng aswang ay kapareho lang pala ng mga ordinaryong bulaklak. Sa sobrang tuwa, hindi pa siya nakontento. Kinuha niya mula sa garapon ang mahiwagang lili at sa di inaasahang pagkakataon ay natabig niya ang garapon na may lamang tubig. Natapon ito sa pinaglalagyan ng tanim ni Jimboy. Agad niyang itinayo ang garapon at napansin niya na nagkaroon ng pagbabago sa bulaklak na natapunan ng tubig. Parang nabuhay ito at nagkaroon ng katas. Kinuha ni Jimboy ang kanyang halaman at hindi sinasadyang tumulo rin ang katas sa maliit na sugat sa kanyang daliri. Napansin ni Ivy na unti-unti itong gumaling. Nagulat siya sa nakita at hindi makapaniwala. Jimboy, paano nangyari yun? Itong tanim mong lili na natapunan ng tubig mula sa garapon na pinaglalagyan ng mahiwagang lili. Parang nagkaroon siya ng katas at napagaling nito ang sugat mula sa iyong kamay. Ano ka mo? Oo, totoo. Hindi ako nagkakamali. Tingnan mo, ang daliri mo. Wala lang sugat. Ibig sabihin, kailangan lang palang mapatakan ng tubig mula sa mahiwagang lili ang iba pang bulaklak na kagaya nito. Pero paano natin yung magagawa sa mas marami pang bulaklak? Nauubos naman ang tubig niyan. Napansin ko na kapag inilagay ang mahiwagang lili sa kahit saang tubig, kahit pa sa sapa, kumikintab ang tubig nito. Kung ganun, lahat ng tao ay pwedeng magkaroon ng mahiwagang lili? Kailangan lang ay kanya-kanyang tanim para gumana sa lahat ang kapangyarihan ng bulaklak. Magandang natuklasan natin. Mahihikayat na rin natin ang ibang tao na sumama sa atin para lupigin ang mga sigbin. Tama, kaya simulan na natin bumuo ng plano. Sa pagkakataong yun, nagkasundo ang dalawa. Ipinakita nila sa kapitan ang kanilang nabuong plano. Nanawagan naman ang kapitan sa mga tao sa kanilang lugar na makiisa sa kanilang gagawin na paglupig sa mga aswang. 50 tao lang ang kanilang nakasama dahil ang karamihan sa mga residente ay nagsipag-alisa na. Sinabi nila na alam nila kung ano ang pangontra sa aswang at sumang-ayon naman ang mga ito. Kinumbinsi nila ang bawat isa na magtanim ng lili. Pagkatapos, inilagay ni Ivy ang mahiwagang lili sa sapa at nang ito ay kumintab, inanyayahan niya ang mga tao na kumuha ng tubig dito para gawing pandilig. Ang iba naman ay doon na mismo nagpatubo sa sapa dahil natuklasan din ni Ivy na gumagana pala ang bisa sa kahit anong uri ng lili, mapalupa o mapatubig. Natuwa ang mga tao dahil natuklasan nila na epektibo nga ang kapangyarihan ng bulaklak at nakapagpapagaling din ito ng sugat. Samantala, humanap naman sina Jimboy at Lily ng maraming buntot pagi at nakabili sila ng marami nito sa isang magaling na albularyo sa kabilang bayan. Nabayaran nila ito sa pamamagitan ng pangongolekta ng pera mula sa 50 katao na makakasama nila sa pakikipaglaban sa aswang. Nang mabili nila ito, tinuruan nila ang mga tao kung paano ito gamitin at ipinaliwanag din ni Ivy kung paano nila kailangan bantayan ang galaw at kilos ng aswang para alam nila kung paano makipaglaban dito. Mabuti na lang at nakikinig ang mga tao sa dalaga. Pagsapit ng gabi, nagbigay din sila ng babala sa mga tao na wag munang lalabas ng bahay upang wala ng sino man ang mabiktima ng sigbin. Dahil dito, wala nang natagpo ang patay sa kanilang lugar. Nananatili pa rin naman na sarado ang daan papunta sa kanila, kaya siguradong walang makakadayo doon. Nang maging handa na ang lahat,
Tinipo ni na Jimboy at Ivy ang mga residente at siniguradong handa na sila sa magiging laban pati ang pangontra nila. Sa 50 katao na iyon ay kasama ang mga bata at kababaihan, pati na rin ang ilang tao na may kapansanan basta makakaya nilang kumilos at makipaglaban sa aswang. Pinangunahan ni Ivy ang lahat sa mga ito. Sinabi niya kung saan ang lokasyon nakakatagpuan ng mga sigbin. Nagulat ang mga tao nang dalhin sila ng babae sa bahay ni Madam Salvi. Ipinaliwanag naman ni Ivy na si Madam Salvi ay hindi tao kundi isang aswang. Pinagplanuhan din nila na sunugin ang katawan nito sa dahon ng kamangyan dahil yon ang turo ng albularyo sa kanila. Pagdating doon ay agad na bumungad si Madam Salvi. Nagkunwari pa ito na walang alam sa nangyayari. Anong ginagawa ninyo rito? Bakit po kayo nagkakatipon sa bahay ko? Huwag ka nang magmaang-maangan, Madam Salvi. Ikaw ang nag-aalaga ng mga sigbin na kumitil ng napakaraming tao sa lugar natin. Ngayong araw na to, ang wakas ninyo. Ano? Hindi ko maintindihan ang iyong sinasabi. Naku, nababaliw na ang babaeng ito. Hindi kayo dapat na nakinig sa kanya. Ano pang hinihintay ninyo? Hulihin niyo na siya at patayin! Nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit mo ako ipapapatay? Ano bang masamang ginawa ko para gawin ninyo sa akin ito? Dahil isa kang aswang at dapat nang wakasan ang buhay mo para hindi ka na makapaghasik ng lagim dito sa lugar natin. Ano bang hinihintay ninyo? Hulihin niyo na siya! Lumapit ang 2 lalaki kay Madam Salvi at pinagtulungan nilang igapos ito. Sa pagkakataong yun, nagpalit na ito ng anyo kaya naging mas malakas ito at naiwalsik ang tali sa kanyang katawan. Alisto naman ang ibang tao doon at napagtulungan pa rin nilang igapos ang aswang na ginang. Ang iba naman ay nagsimula ng kumilos. Winasak nila ang pinto papunta sa lagusan kung saan naroon ang mga sigbin. Nagsilabasan ng mga ito at umalulong ng napakalakas. Pinagtulungan ng mga tao na lupigin ang mga sigbin. Matapos nilang latiguhin ang mga ito ng buntot pagi, pinapatakan nila sa bunganga ng katas ng mahiwagang lili. Sina Ivy at Jimboy naman ay nasa tabi ni Madam Salvi. Pinupuno nila ang katawan nito ng katas ng bulaklak para mapanghina ito at hindi makaalis sa pagkakagapos. Hanggang sa malapnos na ang balat nito at nahirapan ng kumilos. Nang mapatay na ang lahat ng aswang, isinunod naman nila ang plano kay Madam Salvi. Kinuha nila ang dahon ng kamangyan at ipinalibot sa nangingisay na katawan ng aswang. Pagkatapos, sinindihan nila ito. Unti-unting nasunog ang katawan nito hanggang sa maging abo. Hindi pa sila nakontento. Sinilaban nila ang lugar na yon at walang maiiwan kahit kaunting bakas ng aswang. Pinanood nila ang pagkasunog ng bahay ni Madam Salvi. Naluluha si Ivy habang tinitingnan nito. Nagtagumpay ang kanilang plano at matatahimik na rin ang mga tao sa kanilang lugar. Ivy! Tagumpay ang plano natin! Napatay si Madam Salvi pati na rin ang lahat ng aswang! Wala nang manggugulo sa atin. Nakamit na rin ni Lolo, Calando, Roderick at iba pang namatay ang hustisya. Pwede na tayo magsimula ulit. Tama. Malaya na tayong gumala tuwing gabi dahil wala nang mananakit sa atin. Maraming salamat, Ivy. Utang na loob namin sa iyo ang lahat ng ito. Nagkamali kami ni Roderick sa panghuhusga sa iyo. Yung inakala naming mahina, siya pa pala ang pinakamalakas. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil kay Calando. Siya ang nagpalakas ng loob ko. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Ivy matapos niyang sabihin yun. Nagwakas na ang lahi ng mga aswang. Bumalik na rin ang mga nagsipag-alisang residente at binuksan na nila muli ang kanilang lugar para sa mga gustong dumayo. Ang lahat ng yon ay nangyari dahil sa kanilang pagtutulungan at dahil na rin sa mahiwagang lili na iniwan ni Calando.
Ang pangyayaring yon ay isang patunay na hindi dapat hinuhusgahan kaagad ang isang tao sa kanilang kahinaan dahil minsan ang taong pinakamahina ay siya pala ang pinakamalakas. Katulad ni Kalando, pinagbintangan na mamamatay pero siya pala ang magliligtas sa mga tao gamit ang pangontra na kanyang inimbento. At si Ivy, na pinag-isipan ni na Roderick at Jimboy na mahina, pero siya pala ang mangunguna sa paglupig sa mga aswang.